Okay, dito makikita ninyo na nasa checkpoint ang mga LTO officers na ito at sinusubukan nilang magsita ng mga motorista. And ito, tingnan nyo, tumawid siya. Kita nyo ba? Tumawid siya. Hindi siya hinuhuli. Tumigil siya dun sa gilid ng kalsada. At ito, tingnan nyo kung anong gagawin niya. Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. And maraming salamat po sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa Daddy Bean channel. So, nakita nyo naman yung isang video na yun na ipinost natin gabi. Pero, meron akong mga tanong na bakit nung makita nung LTO enforcer, nung makita nung LTO officer na may kutsilyo si tatay o si kuya na farmer, ay agad-agad niya itong sinabju o bigla niyang sinakal, hindi naman sinakal, ginanon kaagad at sinubukan nilang kontrolin o pigilan yung tao. Kasi ang isang normal na reaksyon, no, ay yung siya ay tatanungin mo, bakit ka may kutsilyo? So, ito yung nakita nating video, and maraming salamat nga pala dun sa nag-correct sa akin na yung tungkol sa attempted murder, na sinabi ko pala sinabi ko pala na frustrated nga pala yung nasabi ko, yung kapag halimbawa o yung bigong pagpatay, na kapag sinubukan mong barilin yung tao halimbawa or saksakin, tinamaan na siya at hindi siya namatay, yun yung bigong pagpatay. Pero yung attempted ay isang ang tawag nila tangkang pagpatay, no, iba yun dun sa sinasabi ko. So magkaiba yun. Yung attempted murder kasi yan yung pwede rin naman sabihin ikaso talaga dito pala sa nangyari dito. Maraming salamat dahil kinorek mo ako, no. Ayan si Gerald 2281, and may mga nagsabi rin dito na bakit ko daw sinasabing lasing. Meron pang nagsasabing GAGO ako. So, okay lang yun. And meron pang nagsabi na hindi naman daw nagwawala, no, si tatay. Pero dito, itong video na to, makikita ninyo yung unang-unang pangyayari. And dito sa video ito, masasagot kung bakit agad-agad na hinablot ni LTO officer itong si kuya o si tatay. And wag na nating idagdagin tungkol sa mayaman nga pala ito at hindi ito ordinaryong tao. Ang tingnan na lang natin ay yung pangyayari. Kasi nga, hindi naman gaanong issue kung mayaman o mahirap. Kasi nga, may nangyaring baliktad dito na hindi naman pala talaga daw mahirap ito si farmer. No, sabihin na natin para daw hasyendero nga eh. Kasi nga, sobrang laki daw ng properties nito. So, ibig sabihin, hindi ito mahirap versus LTO enforcers or LTO officers. So, panoorin na natin. Okay, dito makikita ninyo na nasa checkpoint ang mga LTO officers na ito at sinusubukan nilang magsita ng mga motorista. Ngayon, titingnan natin itong kasunod na mga pangyayari. Ibang ang gulot eh. Ito, kita nyo ba? Pause natin konti. So, ito si kuya. Ang LTO officers ay nandun sa kabilang kalye. So, dito, walang sumisita sa kanya. Okay, kita nyo ba? Walang sumita sa kanya. Tumigil lang siya doon kasi merong sinisitang isang nakamotor. So, isang mapapansin, wala naman mga LTO officers dyan. Panoorin pa natin. Ayun, nasa kabila yung mga LTO officers. And dito siya. Napansin na siya ng mga napansin na siya ng mga LTO. Okay? Napansin na siya. And ito, tingnan nyo, tumawid siya. Kita nyo ba? Tumawid siya. Hindi siya hinuhuli. Tumigil siya dun sa gilid ng kalsada at
Ito, tingnan nyo kung anong gagawin niya. Oh. Oh. Kita nyo ba yung action siya? Ulitin natin. Oh. Okay. Kita nyo ba? Parang may sinasabi siya na something dun sa mga LTO. Oh, ayan. Ito si Sir Bigotilio. Sinita na niya si Kuya. Bakit ka, parang ganito, bakit ka nandito? Hindi ka naman namin inuuli. Bakit ka nakikialam? Tingnan nyo Oh, hindi ko masyadong naiintindihan yung mga salita nila pero parang ganun siguro. Doon na kumusyon na LTO. Oh. Pwedeng sinasabi rin dito ni Kuya na ewan ko pero dun sa mga actions sila parang siya ang sumisita dun sa mga LTO. Parang ganun LTO versus may kumusyon, LTO versus civilian. Okay, dito na yung point kung saan napanood natin yung sa isang version dun sa video na pinakita ko kagabi. And dito, May kumusyon na. dito nga ako nagtanong sa sarili ko, bakit bigla nilang ginanon samantalang yun lang kasi yung napanood ko yung area na yan. Pero ngayon napanood na natin yung simula kung bakit nag-init itong mga LTO sa kanya, kung bakit nagkaroon sila ng parang nakafocus na sila dun sa tao kasi duda sila. Okay, and mamaya malasagot yan. May balita si GMA, papakita ko sa inyo. Kita nyo dito, ayan na, uminit na. Ayan, kinap ko pa na siya. Okay, so yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong actions itong mga LTO, kasi nga parang na-provoke sila, na-alarm sila kung bakit yung tao sinisita sila sa checkpoint samantalang sila dapat yung naninita. Di ba? Ngayon, itong mga ganito kasi parang hindi man sila pulis, pero katulad din natin sila na parang may karapatan din sila na manghuli. Hindi lang pulis, kagaya ng sinabi nung isang nag-comment dito. Sabi ni Chris Jan, ayan, nag-comment siya sa video natin, bakit pwede ba silang manghuli, hindi sila pulis? Sabi ni Christian, salamat pa rin sa comment Christian, pero sasabihin ko sa iyo, hindi lang po mga pulis ang pwedeng manghuli. Meron tayong tinatawag na citizen's arrest. Okay, kahit ikaw pwede kang manghuli kung nakita mo o nasaksihan mo mismo yung ginagawa ng tao na nakakaperwisyo siya or may gagawin siyang masama or may ginagawa siyang masama. Pwede mong hulihin siya kahit di ka pulis. Okay, ang tawag po doon, ulitin ko, citizen's arrest. And itong mga LTO officers na to, ginawa lang nila yun as a citizen. Hindi dahil pulis sila. Dahil nga nakita na natin yung nangyari na itong si tatay ay parang pinrovoke sila habang nagche-checkpoint. And yun yung dahilan kasi pinagdudahan na nila baka mamaya ganyan delikadong tao ito or something. Diba? So, eto na nga, nung kinapkapan siya, doon na nagsimula yung matinding commotion. Hindi na natin kailangan i-play ang video na yan kasi titingnan naman natin yung sa GMA. Sinabi ng mga naturang LTO officer na huminto ang motorista para sa kanilang desisyon. Napansin na Okay, narinig nyo, huminto itong si Kuya habang sila ay nasa kaabalahan ng trabaho, habang sila ay nagche-checkpoint. So, kita nyo ba yun? Halos pareho nung nakita natin dun sa isang video na huminto nga si Kuya sa kabilang kalsada kung saan wala dun yung mga LTO at tumawid siya. So, panoorin pa natin. May pagkakapareho, diba? Dun sa salaysay. daw nilang nakainom sa umano at may dalang kutsilyo. Kaya nila siya inarest. Nakainom at may dalang kutsilyo. Yung nakainom, hindi pa yun sigurado. Bakit? Kasi pwedeng conclusive pa rin yun. Posibleng halimbawa gawa-gawa lang ito ng mga LTO officers para balikan ito si Kuya. Pero dun sa nakikita ko nga, pag ako yung sa opinion ko para siyang lasing. No, pasensya na dun sa dun sa mga dun sa mga nag-comment sa video natin nung kahapon na
nagsasabi na nakita ko daw ba na lasing, bakit sinabi kong lasing? Kasi yun yung ano guys, yun yung naririnig ko sa kanya para siyang alam niya na yun. Basta yun, panoorin pa natin. Esto sa pamamagitan ng citizen's arrest. Depensa noon ng lalaki, isa siyang magsasaka at gamit niya ang kutsilyo sa pagtatanim. Ayon sa pamilya ng lalaki, Isa rin yun sa mga tanong ko no, kung gamit niya yun sa pagsasaka, unang-una, sana hindi niya yung dinadala sa likod niya. Bukod doon, nakamotor siya, alam naman niyang posibleng may madaanan siya sa bayan ng mga ganyan, mga checkpoint na yan. Sensitive yung mga checkpoints sa mga deadly weapons. Yung kutsilyo, maituturing mo siyang deadly weapon pa rin. Kahit pa sabihin na ginagamit mo yun sa pagsasaka, kung nasa maling lugar ka, halimbawa, pumunta ka sa mall, magsusukbit ka ba ng kutsilyo doon? Sabi mo na farmer ka, kaya may sukbit ka kutsilyo. Hindi papayag yung mga security guard na papasukin ka kasi kung hindi mo iiwan yung kutsilyo, karaniwan ganun iwan nyo muna sir yung kutsilyo dyan. Hindi ka pwedeng may daladalang kutsilyo sa loob. Farmer po ako diba? Halimbawa lang yung katwiran, farmer po ako kaya may dala akong kutsilyo. Hindi sir, iwan mo yan dyan kasi bawal po dito sa loob kasi public po itong loob na to. At yun, hanggat maaari wala tayong mga deadly weapons doon. So, diba? Pero kung yung sinasabi naman niya na ginagamit yung pagtatabas, pwede rin yun diba? Pwede rin yun. Pero yung sa pagtatabas, usually itak yan, no? Dahil kami, pamilya rin kami ng mga magsasaka, di ba? Alam ko yan. Pag gusto mo magtabas, mahirap gamitin ng kutsilyo. Karaniwan yung ginagamit dyan, itak. Para mas madali. Kaya yung dulos na malalaki, ganyan. Pero pag mag-harvest ka lang ng mga gulay, pwedeng gunting o kaya maliliit na kutsilyo. Hindi naman sinabi ni kuya kung mag-harvest lang siya ng gulay-gulay. So, bigyan natin sa kanya yun. Benefit of the doubt, farmer siya. Sige. Hayaan na natin sinasabi nila na mayaman siya or something. Kasi ang tinitingnan natin ay yung sitwasyon. Dahil dito, ewan ko ba doon sa mga vloggers na nag-post nito at sinasabing mahirap versus LTO, mahirap, ganyan ginaganyan nila. Pero isang mapapansin nyo dito, may ibang kwento. Sige, banggitin na natin na ito daw si tatay talaga yung may, sabihin na natin, hasyendero na maraming lupa, resort, kapatid ng ex-vice mayor or kapatid man ng vice mayor dyan sa Bohol. Sabihin natin, hindi siya ordinaryong tao. Pero, kahit hindi ka mayaman, kahit naman ikaw ay mayaman, mahirap ka man o mayaman, kapag ginawa mo yung ganito, ay pwedeng may gawin sa yung aksyon. Halimbawa lang, isa kang milyonaryo, nakamotor ka, syempre hindi mo magamit yung sasakyan mo. Nakamotor ka, pumunta ka sa checkpoint, diba? May dala kang kutsilyo or baril. Pinagsalita mo na masama yung mga pulis, bakit kaya nag-checkpoint dyan? Ganyan. Syempre, makukuha mo yung atensyon nila. Iisipin pa ba nila kung mayaman ka o mahirap? Gayong hindi ka nila kilala. Dahil yun nga yung ine-expound ng karamihan na kapag mahirap makakuha ng hustisya yan. Pero yung mayaman, madaling makakuha ng hustisya. Depende yun. No? Kasi nga, kaya nga may piring yung batas, di ba? Walang sinisino yan. Yun nga lang, ang problema yung mga nagpapatupad. Di ba? Hindi yung mismong batas ang may problema kung hindi yung nagpapatupad. Na, halimbawa, yung nagpapatupad ay pwedeng suhulan, masusuhulan, ay doon nagkakaproblema kasi mas maraming pera yung mayaman Pero doon sa mahirap, wala siyang pangsuhol, talo siya. Pero ibig ba sabihin nun, dahil mahirap ka, hindi na pwedeng magkaroon ng hustisya? Actually, dito nakakuha ka agad si kuya ng hustisya. Suspendido na yung mga LTO officers, di ba? And makikita natin sa mga susunod na araw, dahil gumugulong na yung investigasyon dito, at gaya ng nakita naman natin dito sa kabuuan ng video na napanood natin, na parang may mali rin talaga si kuya. Nakita mo sinasaktan si kuya, tapos nakita mo farmer, narinig mo farmer, mahirap, madali ng api-apihin.
Actually, pag mahirap ka nga, pag minsan mas matapang ka pa eh. Di ba? Mas matapang ka pa kaysa dun sa may pera. Yun ang totoo. Di ba? Kung minsan, kung sino pa yung mahirap, siya pa yung malakas makipaglaban. Buo ang loob. Kasi sanay nga sa hirap eh. Kaya, huwag niyong mamalitin yung mga mahirap kasi kung ang isang tao ay mahirap, alam mo, nasanay siya dyan. No? Ang problema kasi dito sa Pinas, pag minsan, naging ano na sa atin yun, ko, naitanim yata ni Robin Padilla yan sa atin. nung sikat na sikat siya, pag minsan, mapapanood mo isang pelikula ni Senator Robin Padilla kasama si Sharon Cuneta or yung ibang mayaman yung babae, against yung mga magulang dun kay Idol, kay Robin, then mahirap siya. Nalimutan ko na yung pelikulang yun eh. Maging sino ko man yata ang pamagat na, hindi ako sure. Pero yun yung tingin ko yun yung naitanim sa atin na dahil mahirap tayo, ginaganito tayo. Pero ang totoo, huwag niyong maliitin yung sarili niyo kung mahirap kayo. Katulad ko, halimbawa, alam ko mahirap ako, pero hindi ako basta magpapatalo. Di ba? I-uplift ko pa rin yung sarili ko. At sisikapin ko na hindi maging bano o walang alam sa batas kasi hindi yun excuse. Di ba? Hindi yun excuse. Hindi dahil pinagsasaksak mo yung isa, hindi ko po kasi alam na bawal palang pumatay. Kailangan alam mo. Ay, hindi ko po alam eh. May dala akong kutsilyo. Pupunta kasi ako dun sa farm namin. Halimbawa, may dala akong kutsilyo sa likod. Hindi ko po alam na naisokbit ko yan dyan. Ay, may checkpoint pala dito. Although hindi ganun yung nangyari ha. Nakita natin, sadyang lumapit si kuya. Hindi excuse yun. May dala kang deadly weapon. Eh, malay ba nila kung sino ka? Halimbawa, hindi ka kilala ng mga tao. Ganun na nangyari. Parang naging target siya ng mga LTO officer na baka delikado itong taong ito. Okay? So, yun. Abangan na lang natin kung ano mga susunod na mangyayari sa investigasyon ito. And maraming salamat pa rin sa panonood guys. And ingat kayo. Bye.